Habang abala sila sa pag-trip sa'yo, may choice ka, sumabay sa ingay o tahimik na mag-level up. At tandaan mo, ang pinakamasakit na sagot ay ang success na hindi nila in-expect. Pero bago ko i-explain, bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Ito ang dark truth. Average people mock what they don't understand. Kapag may ginagawa kang iba, kapag may ambition ka, kapag may focus ka, madalas tatawanan ka muna. Hindi dahil mali ka, kundi dahil threatened sila. The painful truth, projection at insecurity. Harapin natin ang masakit na katotohanan. Hindi lahat ng pumupuna sa'yo ay galit sa'yo. Minsan galit sila sa sarili nila. Sa psychology, ang projection ay defense. Mechanism na unang ipinaliwanag ni Sigmund Freud. Ito ang proseso kung saan ang isang tao ay ibinabato sa iba ang mga insecurities, takot, at kahinaan na hindi niya kayang tanggapin sa sarili niya. Ibig sabihin, kapag may nagsabi sa'yo, hindi mo kaya yan. Sino ka ba para mangarap ng ganyan? Feeling mo naman ang galing mo. Tanungin mo ang sarili mo, talaga bang tungkol sa'yo yan? O refleksyon yan ng limitasyon nila? Bakit sila nang titrip? Dahil uncomfortable ang growth. Kapag may taong nakikita nilang gumagalaw, nagsisipag, nagbabago, nagigising ang sarili nilang konsensya. At masakit yon. Ayon kay Carl Jung. Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Kapag naiirita sila sa disiplina mo, baka nahihiya sila sa katamaran nila. Kapag naiilang sila sa confidence mo, baka insecure sila sa kakulangan nila. Kapag tinatawag kang iba, baka takot sila maging iba rin. Ang totoo, mas madaling pagtawanan ang taong sumusubok kaysa aminin na ikaw mismo ay hindi sumusubok. The ego defense system. Ang ego ng tao ay parang pader. Kapag naramdaman nitong may threat, hindi ito aamin ng kahinaan. Lalaban ito at isa sa pinakamadaling sandata, panlalait. Kapag ikaw ay nag-level up, subconsciously nagiging reminder ka ng mga bagay na hindi nila ginagawa. Ikaw ang walking evidence na pwede palang mag-discipline, pwede palang mag-focus, pwede palang mag-ambisyon, at iyon ang masakit. Kasi kung kaya mo, ibig sabihin kaya rin nila, pero pinili nilang hindi. Social comparison ang tahimik na labanan. Sa social psychology, may tinatawag na social comparison theory. Ipinapakita nito na natural sa tao na ikumpara ang sarili sa iba para masukat ang sariling halaga. Kapag mas angat ka, dalawang option lang ang meron sila. Mag-improve, ibaba ka sa isip nila. At dahil mahirap ang self-improvement, mas pipiliin ng karamihan ang pangalawa. Kaya kanila tinatawanan, kaya kanila minamock, kaya kanila pinupuna. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil nagiging salamin ka ng mga bagay na tinatakasan nila. The dark advantage. Ngayon, ito ang advantage mo. Kapag naintindihan mo na ang projection, hindi ka na basta masasaktan. Maiintindihan mo na ang insulto ay impormasyon. Kapag may nagsabing, hindi ka yayaman dyan, i-translate mo sa isip mo, ako hindi ko kayang yumaman dyan. Kapag may nagsabing, sayang oras mo, i-translate mo, hindi ko kayang mag-commit ng oras sa ganyan. Sa sandaling makita mo ang pattern, mawawala ang emotional reaction mo at dun ka magiging dangerous. Dahil ang taong hindi na reactive ay taong may control. The painful reality. Masakit tanggapin na minsan, ang mga taong malapit pa sa'yo ang unang magdududa. Kaibigan, kamag-anak, katrabaho. Pero tandaan mo, hindi lahat ng criticism ay wisdom. Minsan ito ay confession ng insecurity. At ang choice mo, pwede mong dalhin ang bigat ng opinyon nila o pwede mong gamitin ito bilang gasolina. Habang sila abala sa pag-project ng takot nila sa'yo, ikaw naman ay tahimik na nagpo-progress. At isang araw maiintindihan mo, hindi sila kontrabida sa kwento mo. Sila ang background noise. Ang tunay mong kalaban, yung sarili mong doubt. Kapag natalo mo yon, wala nang projection ang kayang magpahinto sa'yo. Bakit masakit ang tahimik na pag-angat? Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi masakit ang pag-angat mo dahil may ginawa kang masama. Masakit ito sa kanila dahil ginawa mo ang bagay na hindi nila nagawa. Ang tahimik na pag-angat ay parang salamin at hindi lahat handang makita ang sarili nilang kakulangan. One, ego ang unang nasasaktan. Ang ego ng tao ay gustong maniwala na okay na ako, na sapat na ang ginagawa niya, na wala siyang kailangang baguhin. Pero kapag may nakita siyang taong mas disiplinado, mas focused, mas committed, biglang nababasag ang illusion.
Ayon kay Friedrich Nietzsche, invisible threads are the strongest ties. Ang invisible thread dito, insecurity. Hindi nila maipaliwanag kung bakit sila naiirita sa progress mo. Pero ang totoo, ang presence mo ay tahimik na paalala ng potensyal na hindi nila ginamit. At masakit yon. Tahimik na pag-angat, kaya walang kontrol ang iba. Kapag maingay ang tao tungkol sa goals niya, may chance pa silang pagtawanan, kontrahin o sabotahehin. Pero kapag tahimik ka, wala silang hawak. Hindi nila alam ang next move mo. Hindi nila alam kung gaano kalayo na ang narating mo. Hindi nila alam kung kailan ka biglang sisikat. At sa psychology, ang hindi alam ng tao ay nakakatakot. Ang mystery creates tension. Ang tension creates discomfort. Kaya mas masakit para sa kanila ang tahimik mong glow up kaysa sa maingay na pangarap. 3. Hindi ka na nila kayang i-label. Noong nagsisimula ka pa lang, madali kang tawanan. Try hard lang yan. Face lang yan. Magiging normal din yan. Pero habang tumatagal, hindi na nila ma-fit ang narrative nila tungkol sa'yo. Ayon kay Carl Jung. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Kapag hindi nila kayang tanggapin na nagsusumikap ka at umaangat ka, gagawa sila ng bagong kwento. Sinwerte lang yan. May backer yan. May tumulong dyan. Bakit? Kasi mas madaling paniwalaan na swerte ka kaysa tanggapin na mas nagsipag ka. 4. You break the social comfort zone. Sa Pilipinas, may invisible rule. Huwag masyadong umangat. Huwag masyadong magpakitang gilas. Huwag masyadong maiba. Kapag tahimik kang umaangat, pinabasag mo ang comfort zone ng grupo. At kapag may isang umangat, may dalawang opsyon ng iba. Sumunod o hilahin pababa. Dito pumapasok ang crab mentality. Hindi dahil galit sila sa'yo personally, kundi dahil natatakot silang maiwan. 5. Ang pinakamalupit na sampal sa ego. Sa The 48 Laws of Power ni Robert Greene, may isang prinsipyo. Always say less than necessary. Kapag tahimik ka, iniisip nilang wala kang ginagawa. Kapag hindi ka nagre-react, iniisip nilang hindi ka affected. Pero ang hindi nila alam, may ginagawa kang plano. At kapag dumating ang resulta, promotion, business growth, body transformation, financial freedom, doon tumatama ang reality. At ang reality ang pinakamasakit na sampal sa ego. 6. Regret is louder than criticism. Ang pang-aasar maingay. Pero ang regret, tahimik. Kapag nakita nilang umangat ka, habang sila nasa parehong lugar pa rin, magsisimula ang internal dialogue nila. Sana ginawa ko rin yun. Sana hindi ko tinawanan. Sana nagsimula rin ako nun. At doon nila mararamdaman ang totoong sakit. Hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil ikaw ang living proof na posible pala. The real power of silent growth. Ang tahimik na pag-angat ay hindi tungkol sa pagyayabang. Ito ay tungkol sa focus. Ito ay disiplina na hindi kailangang i-post. Ito ay progress na hindi kailangang i-broadcast. Ito ay confidence na hindi kailangang ipagsigawan. At tandaan mo ito, kapag tahimik ka, mas malinaw mong naririnig ang sarili mong direksyon. Kapag hindi ka reactive, mas hawak mo ang emosyon mo. Kapag hindi ka sumasagot sa ingay, mas mabilis kang umaangat. Kaya kung may natitrigger sa pagunlad mo, hayaan mo sila. Hindi mo trabaho ang protektahan ang ego nila. Trabaho mo ang i-build ang future mo. At isang araw, habang sila nagtatanong kung paano ka nakaangat, ikaw naman ay ngumingiti dahil alam mo ang sagot. Hindi ka nakipag-away, hindi ka nag-explain, hindi ka nag-react, tahimik ka lang. Pero tuloy-tuloy, the dark reality of Filipino crab mentality. Sa Pilipinas, uso ang tinatawag na crab mentality. Pero ang hindi mo alam, ito ay survival mindset. Kapag ang isang tao ay natatakot maiwan, mas pipiliin niyang pababain ang iba kaysa mag-effort umangat. Pero may choice ka. Pwede kang mag-react, magpaliwanag, makipag-away. O pwede kang mag-focus, mag-invest sa sarili, mag-build ng future na hindi nila kayang sirain. Sabi nga ni Arthur Schopenhauer, talent hits a target no one else can hit. Genius hits a target no one else can see. Hindi nila kailangan makita ang target mo. Ikaw ang may hawak ng pana. The psychological advantage of silence. Sa dark psychology, ang hindi pag-react ay power. Kapag hindi ka sumagot sa pang-aasar, nawawala ang reward system nila. Ang bully ay nabubuhay sa reaction. Kapag wala silang makuha, sila ang mapapagod. Silence creates mystery. Mystery creates power. Habang sila abala sa pag-analyze sa'yo, ikaw abala sa pagbuo ng sarili mo. At tandaan mo ito, ang taong maraming sinasabi tungkol sa'yo, madalas walang masabi tungkol sa sarili niya.
Hindi mo kontrolado ang bibig ng ibang tao, pero kontrolado mo ang oras mo, ang effort mo, ang disiplina mo, kaya huwag mong sayangin ang energy mo sa pagpatol. I-invest mo sa pagangat. Gawin mong fuel ang pang-aasar. Gawin mong motivation ang pagdududa nila. At isang araw, habang abala pa rin sila sa pag-trip sa iba, ikaw busy ka na sa pag-enjoy ng bunga ng pinaghirapan mo. Aro ang tunay na dark psychology. Ang pinakamalakas na revenge ay self-improvement. Kung may natutunan ka ngayon, tandaan mo ito. Hindi lahat ng ingay ay dapat sagutin. Minsan ang tahimik na pag-level up ang pinakamalupit na sagot. At ngayon tinatanong kita, sa susunod na may mag-trip sa'yo, magre-react ka ba? O magle-level up ka?